Magandang araw. Ang lesson natin ay geometric sequence. No? Tapos na tayo sa arithmetic sequence. I hope naintindihan nyo yun. So, weeks 3 and 4 na tayo. So, this time, ang ating ay geometric sequence. Okay, ano ba ang geometric sequence at ano bang pagkakaiba nito sa arithmetic sequence? So, mapapansin nyo, pareho lang naman silang sequence. So, a geometric sequence, so also known as geometric progression, is a set of terms in which each term after the first is obtained by multiplying the preceding term by the same fixed number called the common ratio, which is commonly represented by R. Okay, paliwanag ko sandali, no? Okay. Itong geometric sequence, malalaman mo na ang isang sequence ay geometric kapag daw yung mga term ay, kunwari ito, 1, 2, 4, 8, 16. Yung each term o yung bawat term ay nakukuha sa pamamagitan ng pagmultiply ng isang fixed number, same fixed number. Okay, so ito parang ito, ang tawag dun sa fixed number na yon ay common ratio or just ratio, no? At makikita nyo yan sa mga formula that is represented by R, no? Okay, ito yung example para mas maliwanagan nyo. Ito example, ito yung pattern, 1, 2, 4, 8, 16. So ito daw ay geometric sequence, tingnan natin. Ito yung bawat term, ito yung a sub 1 the first term, a sub 2 the second term, a sub 3, a sub 4, a sub 5 or the fifth term. Now, paano sabi dito, yung after daw ng first term, ito yung first term, yung 1, first term. After ng 1, after the first term, ay magmumultiply ka daw. Ito, multiply ka ng isang fixed number. Ibig sabihin, kung anong ita-times mo sa 1, pag nag-times ka sa 1 ng isang number, so makukuha mo tong second term. Okay? So, ano bang imumultiply mo sa 1 para maging 2? So, nag-times 2 ka. Times 2. So, para makuha mong 2. So, 1 times 2 equals 2. Eh, sabi dito, dapat daw, fixed numbers. Kumbaga, sa lahat ng number, yun ang ita-times mo. Kaya nga, common. Ibig sabihin, pareho lang. Common ratio. So, kung nag-times ka sa 1 ng 2, dapat dito sa 2, times 2 rin. Dapat pareho. Times 2. Tama ga na pag nag-times ka ng 2, ay 4 ang sagot. So, 2 times 2, 4. 4 times 2, pag nag-times ka ulit po ng isang 2 dyan, yan, 8. And 8 times 2, 8 times 2 is what? 16. So, kapag kaganyan, ang tawag dyan ay geometric sequence. So, a set of terms in which each term after the first is obtained by multiplying the preceding term by the same fixed number called common ratio. So, kung sa arithmetic sequence ay merong common difference, dito naman ay may common ratio. It is represented by letter R. So, yan ang illustrative example number 1. Okay. So, bibigyan ko kayo ng mga example na wala dito sa inyong module. Okay, mamaya, para mas maintindihan ninyo. Pero kung gusto nyong gamitin pa rin itong natin, yung module natin, meron lang akong mga correction. So, dito sa illustrative example number 3, page 12 ng inyong module, ay ito, kulang to, nakalagay sa module nyo, -20, 10, -5. Lagyan nyo ng 5/2.
Yan yung sunod na term. The common ratio is negative 1/2. Yan. Okay? Tapos dito, thus we prove that the common ratio is negative 1/2. And this sequence is a geometric sequence. So, yun ang correction natin. Ano? Okay. Next, dito pa, meron pa rito. Ayan, ito. Itong 24 dito. Yan. Ito, actually, hindi ito 24 eh. No? Ito ay 2 raised to 4. Yan. Yan, 2 raised to 4 yan. Ginawa niyang 2 raised to 4 kasi yung 2 times 2 times 2 times 2, 16 yon. Tapos, meron pa ba? Ito, sa page 14 naman. Number 5, 6, 3. Ang sunod ay 6 over 3. Ang tama doon ay 3 over 2. Okay? 3 over 2. Dito naman tayo, meron pa ba? Wala na. So, yun lang yung mga correction. Ito yung inyong illustrative example number 2 sa inyong module, page 11. No? So, ito ay sabi lang dito, in the sequence 3, 8, 13, 18, 23, there is no common ratio among the terms. However, there is a common difference of 5. Ibig sabihin lang yan, itong sequence na ito ay hindi geometric sequence. Kasi wala siyang common ratio eh. No? So, ito ay arithmetic sequence. Hindi ito geometric sequence. So, yun lang ang ibig sabihin yan. Kasi pag minus mo yung 8 sa 3, 5. 13 minus 8, 5. 18 minus 13, 5 din. 23 minus 18, 5 din. So, ito ay arithmetic sequence. Sa example number 3 tayo. In the sequence, negative 20, 10, negative 5, 5 over 2, the common ratio is 1/2. So, para daw i-prove yan, sabi din eh. So, ang ating, para makuha natin kung ano yung ating common ratio na 1/2, tingnan natin kung paano kukunin yan. 5 over 2 divided by 5. Ito yan, itong dalawa na yan. Yan, itong dalawang to yan. So, 5 over 2 divided by negative 5. Ang sagot dyan ay yan, ano mo lang yan, ginanon niya pa eh. Pwede naman dito eh. 5 over 2 divided by negative 5. Ayan. So, ito, times mo lang to dito. Tapos, ang magiging sagot dyan ay di 5 over negative 10. So, 1/2 yan, equals negative 1/2. Ayan. So, yun. Ito. Kung gusto mo naman, negative 5 divided by 10. Ito, i-divide mo doon. So, negative 5 divided by 10, negative 1/2 din yan. O kaya 10 divided by negative 20, negative 1/2 din ang makukuha mo. Ayan. So, ang common ratio ay negative 1/2. Ito.
Okay? Example number 4. Determine if there is a common ratio or common difference in 6, 12, 14, 28. Okay, makikita naman natin 12 yung 6 para maging 12 dapat nag-add ka ng 6. So kung ito'y arithmetic, dapat mag-add ka rin ng 6 dito. Pag nag-add ka ng 6, 18. So mali na agad ito, hindi ito arithmetic. Try natin kung ito ay geometric. 6 naging 12, dapat nag-times 2 ka sa 6 para maging 12 yan. Para maging 12. So itong 12 na to, dapat i-times 2 mo ulit. So kung ita-times 2 mo to, dapat 24. So mali din ito. So hindi ito geometric, hindi rin ito arithmetic. Ano yan? Panggulo. Okay, so wala yan. Itong example natin, ay i-determine lang natin o aalamin natin kung ang sequence ba ay geometric or hindi. Now, paano ba natin malalaman kung ang sequence ay geometric? Now, so ito yung ating sequence, 4, 12, 36, 108. Geometric ba ito o hindi? Okay, so paano natin malalaman? Kapag dinivide natin itong 12 divided by 4 at 36 divided by 12, 108 divided by 36, kapag yan ay pare-pareho ang sagot, so itong sequence na ito ay geometric kasi may common ratio. Or kaya, yung number na itinimes mo sa 4 para maging 12, but anong ita-times mo sa 4 para maging 12? Diba 3? 4 times 3, 12. Yung bang 3, pag tinimes mo sa 12, 36 ba ang sagot? Yung bang 3, pag tinimes mo sa 36, 108 ba ang sagot? So kapag ka ganun, tumama yun, geometric sequence to. So tingnan natin kung ito ay geometric sequence. So 12 divided by 4, 12 divided by 4 equals 3. Diba? Ito, 36 divided by 12 equals 3 din yan. Ito rin, 108 divided by 36 equals 3. So lahat yan ay 3. So ibig sabihin, pare-parehong 3 ito. So ibig sabihin, ito ay geometric sequence. So, o kaya, so pwedeng ganyan ang gawin nyo. Or kaya, kapag nakuha nyo to, itong first na itong unang sagot nyo, 12 divided by 4, pag nakuha nyo 3, pwedeng yung 3 gamitin nyo, pwede nyo siyang gamitin na, ito na yung gamitin yung pang multiply. Diba? 12 divide 4 equals 3. So sa halip na i-divide nyo yung 36 divide 12, i-times nyo na lang tong 3 na to sa 12. 12 times 3, 36. 36 times 3, 108. So, hindi na kayo magde-divide na magde-divide. So, mag-multiply na lang kayo. So, ganun din. Pareho lang. So, itong 3 na to, pare-parehas yan, di ba? So, kaya nga ang tawag natin ay common ratio. Ang tawag natin dyan ay common ratio. Okay, ang ating R o yung common ratio natin ay 3. So, itong sequence na ito ay geometric sequence. Itong example naman natin, kung mapapansin nyo, 8, 1, 1 over 8, 1 over 64. Okay, so paliit ng paliit, pababa. Okay? Now, yung una nating example pataas, palaki ng palaki. Kasi, di ba, pag nagmumultiply ka, natural na lalaki yung numbers. Palaki ng palaki yung number. Diba? Kunwari, itinimes mo yung 8 sa 2, sa 3, sa 4, sa 5, lalaki yan. So, but in this case, ito 8 naging 1,
lumiit pa siya, naging 1/8, naging 164. Ito ba yung geometric sequence? Paano natin malalaman na ito yung kung geometric sequence ito o hindi? Na, at try nating i-divide. 1 divided by 8. Yan. So, marami sa inyo ay magsasabi na ito ay 8. 1 divided by 8 ay 8. Hindi ha, mali yun. Iba yung 8 divided by 1 sa 1 divided by 8. So, yung isa hatiin mo sa 8. O, iba yung 8 na hahatiin mo sa isa. So, 1 divided by 8 is, anong sagot? 1/8. Na, kaya mo bang i-divide yung isa sa 8? Kaya mo? O, hindi. O, so, yan ang sagot. 1/8. Yan. 1 divided by 8 is 1/8. Okay? So, kapag hindi mo kayang i-divide, huwag mong i-divide para hindi ka mahirapan. So, ito na ang sagot. 1/8. 1 divided by 8 is equals to 1/8. Ha? Okay. Tingnan natin. 1/8 divided by 1. 1/8. Aburahin natin. Ulit. 1/8 divided by 1. Anong sagot dyan? So, pagka ganyan, ito, ita-times nyo lang to dun sa baba. Ayan, ita-times nyo lang yan dyan. Okay? So, ito, 1 lang yan, 1 over 1 times 8, 8. Oh, may kamukha ba to? Ayun, kamukha niya. Okay? Tapos ito, 1 over 64 over, divided by 1/8. Gagawin nyo dyan, ito, ita-times nyo doon. Tapos, ito naman, ita-times doon. Na. So, ito, sa taas, 8 times 1, 8. Over 1 times 64, 64. Pare-pareho ba? 1/8, 1/8, 8 over 64. Yan ba ay geometric sequence? Dahil magkakaiba? Actually, geometric sequence yan. Kasi kapag sinimplify mo tong 8 over 64, dinivide mo sa 8. 8 divided by 8, 1. Na, sinimplify mo. 64 divided by 8. Ayan, 1/8 din yan. Lahat yan 1/8. No? So, ito, 1/8. 1/8. 1/8. Ayan. Okay? So, itong sequence na ito ay geometric sequence kasi ang kanyang common ratio ay 1/8. Now, sa tanong ko kanina, bakit ito pababa? No, paliit ng number ay samantalang nagmumultiply ka. Kapag pala ang common ratio natin ay fraction, ang mga terms ay pababa ng pababa. Na fraction, yung less than 1 na fraction. Yan. Mas mataas yung numerator kaysa sa mas maliit yung numerator kaysa denominator. Pababa talaga yan, ano?
So, para bang kung tatagalogin mo, 8 1/8 ay di 1. Parang, so, or kapag para kung nahihirapan kayo rito, pwede nyo namang itong 1/8 na ito times mo lang sa 1. So 1/8, 1 times 1/8, 1/8. 1/8 times 1/8, 1 times 1, 1/64. So ganon. Okay? So para malaman nyo kung ito ay geometric sequence, pwede nyo i-times or i-divide. Since nakuha nyo na tong 1/8, pwede itong 1/8 i-times mo naman sa ano? Times mo naman sa sa lahat. Kunwari, 'di ba, nakuha natin ano? Nakuha natin yung 1/8. So 1 divided by 8 is 1/8. Yan. Baka nagtataka pa kayo. Baka gusto nyo pa itong i-divide kasi may calculator kayo dyan. Kayang-kaya nyo itong i-divide. Baka gusto nyong i-divide to. Pwede namang hindi nyo na i-divide. Ganyan na lang yan as is. So 1/8 ang ating nakuha dyan. So kung nahihirapan kayong i-divide, huwag nyong i-divide. Para hindi kayo mahirapan. So maraming bagay nahihirapan tayo. Pwede namang hindi gawin. Ayan. Okay. So 1/8 ang nakuha mo. So dito sa 1, i-times mo yung 1/8. O, times 1. Itong 1 na to. Na. Times 1. Yan. So 1 times 1 equals 1. Ito. 1 times 1 equals 1 over 8. O, diba 1/8 din? Ito yun, o. Kapareho. Ayan. Kapareho niya, no? Okay? So, 1/8. So, try natin yung 1/8. I-times natin sa 1/8 din. I-times natin ito sa 1/8 din. Ito, 1/8. Tingnan natin kung magiging 1/64 ang sagot. 1 times 1, 1. 8 times 8, 64. O, diba? O. So, kapag nakuha mo na itong isa, 1/8, pwede mo nang i-times sa lahat yan. Kapag ka ang naging sagot ay yung kasunod na number, ito, katulad nito, yan, mga yan. Pag yan ang naging sagot, ibig sabihin, geometric sequence to. Okay? So, ang ating common ratio dito, ang ating common ratio ay, alin? Itong 1/8. Yan. 1/8 ang ating common ratio. So, kapag pala, ito, kapag pala pababa yung terms, ibig sabihin, maaari na fraction ang kanyang common ratio. Ito naman, sir, paano po kapag nauna po yung mga fraction? So, kapag nauna yung fraction, tapos ang nasa huli yung mga whole number, so pareho lang yan. Pareho lang, di-divide mo lang din yan. So, kung nahihirapan ka dito, kunwari, ayan na. Kunwari, hihirapan kang divide to, pero dapat di ka nahihirapan dyan sa fraction. Yung iba kasi allergic sa fraction. Ayan na. Itong i-divide mo. Ito i-divide mo para madali. Makuha mo kung ano yung ratio. Mare, ganito. So, ganun pa rin. Ito yung numerator, ito yung ito yung i-divide mo. 1 divided by 3, 1/3 divided by 1/9. So, ano nga gagawin natin dyan? Ito, ita-times mo doon. Ito naman, ita-times mo doon. So, ang sagot dyan, 9 times 1, 9. Over
Na ito, 9 times 1, 9. 1 times 3, 3. No? So, 9 divided by 3 equals 3. Yan. 3 ang sagot. O 3 yung common ratio. Kumbaga, tingnan natin lang kung itong dalawang to ay 3 din ang sagot. Ito kasing dalawang to, malamang 3 ang sagot dito. 3 divide 1, 3 na yan sagot dyan. Ito, 1 divided by 1 over 3. Tingnan natin. 1 divided by 1 over 3. Anong sagot dyan? Ito, times mo doon. Ayan. 3 times 1, 3 over 1. So, 3 times 1, 3 divided by 1 equals 3. Ayan. So, pare-parehong 3 ang nakuha mo. So, ito yung geometric sequence. Itong example naman na ito, kung mapapansin nyo, yung mga terms niya, alternate, positive, negative, positive, negative. So, kapag ganito ang nakita nyo, tandaan nyo na ang magiging common ratio nito ay negative. So, try nating i-divide. Pag dinivide natin yan, negative 10 divided by 2, ang sagot dyan ay negative 5. 50 divided by negative 10, negative 5 ang sagot dyan. Okay? Negative 250 divided by 50, negative 5 din ang sagot dyan. So, nakita nyo, common yung kanilang ratio, kaya ang tawag ay common ratio. So, negative. So, the same din yan kung nauna man ang negative. Kunwari, nauna ang negative, negative 2, tapos positive 10, negative 50. Kung naunang ganun, negative pa rin yan. Pero kung lahat ay negative naman, lahat ay negative, ang magiging common ratio mo naman ay positive. Okay. Dito naman tayo sa finding the nth term of a geometric sequence. Pag sinabi nating nth term, yun yung any number, any number o any term na hinahanap. Okay, nth term. So, nth represents any number o any term na hinahanap. Okay? So, say for example, ito. Okay? Ang ating formula dyan ay a sub n is equals to a sub 1 times ratio raised to n minus 1. So, ito. Example. Find the sixth term of the sequence 1 over 9, 1/3, 1. Kanina, nasagutan na natin nito. Ang ratio nito ay 3. So, 3 ang ratio niyan. So, alam natin 3 ang ratio niyan. Okay? O, sagutan natin. So, find the sixth term of the sequence 1, 9, 1/3, 1. So, ang sunod dyan ay 3. Okay, hahanapin natin yung pang-anim. So, itong a sub n na to, ito yung nth term na sinasabi. Okay, ito yung sixth term. Okay, so kaya gagawin natin yung a sub 6. A sub 6. Okay? So, equals, yung a sub 1 naman natin, ang a sub 1 natin, yung 1 over 9. So, ay sulat natin 1 divided by, 1 over 9. Yan. Okay, pagkatapos, ita-times natin, lagyan natin yan ng parenthesis, meaning, imumultiply natin. Okay? Yung r natin dito, ay 3. So, 1 divided by 1/3, 3 yan. So, 3 times 3. Tapos, i-erase natin yung n. Yung n natin dito, ang pinalit natin dito sa n na to kanina ay 6, diba? So, kung 6 yan, so 6 din ang lalagay mo din eh. So, ayan, 6.
6 minus 1. Yan. Okay? So, a sub 6 equals to 1 over 9 times 3 raised to 6 minus 1. Okay. Now, anong gagawin natin dyan? So, ang gagawin natin dyan, ito, a over 6. Ano natin to? 6 minus 1, anong sagot? 6 minus 1 equals 5. So, 5 na lang yan. Okay? Pagkatapos, ita-times natin yung 3 ng 5 beses sa kanyang sarili. Kasi yun ang ibig sabihin nun eh. Ta-times natin yung 3 sa kanyang sarili ng 5 beses. Okay? So, 3 times 3, 9 times 3, 27 times 3, 81 times 3, 243. Okay? So, itong ano natin, 3 raised to 5 ay magiging 243. Ayan. Okay, pagkatapos, yung ito, ita-times natin tong 243 sa 1. 1 times 243. So, ang sagot doon ay 1 times 243, 243 over 9. Yan. Ang sagot natin yan ay 243 over 9. So, kung i-divide natin ang 243 divided by 9, pwede ba to? Ang 243 divided by 9, ang sagot dyan ay 27. Tama ba? So, 243 divided by 9 equals 27. Ayan. So, kung kukwentahin kasi natin to, ito, 1 over 9. Ang first, second ay 1/3. Ang third term ay 1. Ay di, ang ita-times lang natin ay 3. So, kung dadagdagan natin yan, ang sunod dyan ay 3. Ang sunod ay times 3 ulit yan, 9. Magiging 27. Yan. So, yan ang magiging ano natin, magiging terms natin. Okay? So, ang 6th term ay 27. Ayun. Okay? So, ganyan ang pagkuha ng nth term ng geometric sequence. Okay, ito yung pangalawa nating example. Find the 10th term of the geometric sequence 1, -4, 16, -64. So, ito yung sinabi ko sa inyo kanina pag alternate positive, negative, or negative, positive, negative, positive. Ang ratio nito ay negative. So, since ito, pag dinivide mo, 4 divide 1 ay -4. Ito rin, 16 divided by -4, -4 din. Itong -64 divided by 16, -4 din. So, ang ating ratio ay 4, no? Our ratio is 4. Okay. So, ito ang gagamitin nating formula. Ayan. Nth term. Formula for the nth term of a geometric sequence. Okay? So, etong n na to, since ang hinahanap natin, ito yung nth, no? Since ang hinahanap natin yung 10th term, so, palitan natin tong n ng 10. Yan. Ano. Ito. Palitan natin to ng 10. Okay? Yung a sub 1 naman natin, itong a sub 1 natin, ang a sub 1 natin dito, yung first term is 1, di ba? So, palitan natin itong a sub 1 ng 1. Lagyan lang natin ng parenthesis para nag-indicate siya na multiplication at para hindi ka rin malito.
So, ang ratio natin ay 4. Ano? Negative 4. So, lagyan natin, dahil may negative yan, lagyan din natin ng parenthesis. Yan. Negative 4. Okay? Katapos, itong n, ang pinalit natin dun sa n kanina ay 10. So, dito ay 10 din. Okay? Yan. Patayin lang natin. Okay? Tapos, ang gagalawin natin dyan ay yung 10 minus 1. Na 10 minus 1 is equal to 9. 9. Okay? So, pagkatapos, huwag niyong ita-times to ha. Itong 1 times negative 4, huwag niyong ita-times yan ha. So, in this case, tatama yan. Pero sa ibang kaso, hindi yan tatama. Okay? So, dapat ito muna. Lagi. Ita-times nyo ng siyam na beses yung negative 4 sa kanyang sarili. Okay? So, siyam na beses ng negative 4. So, pag tinimes nyo itong negative 4 ng siyam na beses sa kanyang sarili, yun ang ibig sabihin ha, ng raised to 9. Siyam na beses mo siyang itatimes sa kanyang sarili. Pag tinimes mo yan, ang magiging sagot mo ay 262,144. Ayan. Yan ang magiging sagot mo. Pag tinimes mo ang negative 4 ng siyam na beses sa kanyang sarili. Negative pala, negative. Yan. Okay? Negative 162,144. I-times 1 natin yan. So, pag tinimes 1 natin yan, ang sagot dyan ay so, ang ating A sub n. So, ang sagot natin 1 times negative 264 ay di negative 264. Yun ang sagot. Okay? So, ang 10th term nitong sequence na to, ang pang-sampo, yung 10th term ay 262, negative 262,144. Ayan. So, yun ang 10th term niya. Okay? Maliwanag. So, ayan. Sana masundan nyo. So, ano ang pagkakaiba ng arithmetic sequence sa geometric sequence? So, itong first sequence, arithmetic sequence, no? Nagdadagdag ka lang ng dalawa. Okay? Yung common difference mo, 2. So, nagdadagdag lang. Dito naman sa pangalawang sequence, geometric sequence, ito, nagta-times ka naman ng 2. O, nagta-times ka ng dalawa. Dinadalawang beses mo, ano? So, 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16. Ganon, no? So, yan pagkakaiba nila. Dito, sa arithmetic, nagpa-plus ka, may pina-plus ka na common difference. Dito naman, may tina-times ka na, ang tawag ay common ratio. Okay, itong inyong gagawin, ano ho? Learning task 1, determine if the pattern illustrates geometric sequence or not. So, ano yun nyo lang? Alamin nyo lang kung geometric sequence yan. So, alam nyo na yan. Pwedeng i-divide nyo yan or may ita-times kayo na pare-pareho. Ito, 1/8, 1/4, 1/2, 1/2. Okay, yan yan ha. Next, learning task 2. Gagawin nyo naman, hahanapin nyo yung common ratio katulad nito. Ayan. So, hanapin nyo yung common ratio. Okay, in this case 2. Dito times nyo lang. 2 times 16, 32. 2 times 2, 64 times 2, 128. Ayan. Okay? So, ganun lang gagawin. Tapos, learning task 3. Ayan. So, ayan. Tell something about what you have learned by answering the following questions.
Madali yan. Kayang-kaya yan.